Curaçao Flood Resilience and Mitigation and Management Council, nagkaroon po kami ng council meeting wherein napag-usapan po natin yung mga hakbang po natin patungo po sa paghahanap ng solusyon sa ating problema tuwing tag-ulan po. Alam naman po natin dito po sa bayan ng Calasiao, tayo po ay binabaha. In our part, pinababa po natin ang ating mga empleyado, ang ating engineering office at ang ating MPDO, ang planning office, na magipag-coordinate po sa bawat barangay upang makita po ang kalagayan po ng mga drainage system. Wherein may mga nakita po tayo na hindi po konektado yung mga ibang drainage system, kung kaya matagal po ang pagbaba po ng tubig dito po sa bayan ng Calasiao pag tuwing po may incident po tayo ng pagbaha. So, sa provincial government naman po, nakita po nila, nasili po nila na may problema po tayo sa ating mga kailugan, na kung saan nakikita rin po natin na isang solusyon na mas mapapabilis po ang paghupa ng baha pag nalinisan po natin ang mga waterways. So, kamakailan din po, tinurn over na po ng provincial government headed by Governor Ramon Montigo III yung restoration project po nila. Restoration project po, joint restoration project coming from the local government unit of Calasiao and from the provincial government of Pangasinan. Alam naman po natin na hindi po kakayanin po ito ng lokal na pamahalaan without the help of our provincial government. So, tinurn over na po nila. Tayo po, ano po yung mga hakbang pagkatapos po ng pag-turnover. Kami po dito po sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Calasiao, we are identifying waterways, yung mga creeks po natin, tsaka yung mga kung saan talaga po dadalo yung tubig, pinag-aaralan po natin at i-clear po natin yun. So, pinag-uusapan, pinag-aaralan kung paano po namin mailulunsan yung programa na Adapt a Creek na sa ganun malinisan po lahat po ng daluyan ng tubig po dito po sa bayan ng Calasiao. Again, all year long po ito, hindi po ito isang buwan, hindi po ito isang linggo na pagpaplano. Ito po ay all year long po ito. Alam naman po natin na hindi biro po ang kalaban po natin dahil natural disaster when it comes to flooding. Di po ba? So, sa lahat po ng sektor, kasama po doon sa Calasiao Flood Resilience Mitigation and Management Council, ang mga private sectors, sa ating mga educational sectors, mga non-government organizations, barangay sectors, and of course, our local government unit. So, sabi nga po natin, lahat po tayo may dudulot na solusyon sa ating problema. In our own little way, dapat po meron po tayong pakialam, meron po tayong alam, at meron po tayong pananagutan sa ating kalikasan. It's a river restoration program dahil layunin po sana namin na maibalik po yung natural flow of water sa mga kailugan po natin. To be honest, we are not that equipped or hindi naman po ganun kayaman po ang bayan ng Calasiao na magkaroon po ng mga such equipments. Kung kaya tayo po ay humingi ng tulong sa ating buting Governor Ramon Montigo III. At sa ganun, matulungan po natin ang ating mga kababayan po doon sa mga paligid ng ilog by excavating mga soil impediments. So, by that, naibalik po natin yung natural na agos ng ilog po. So, sa tingin po namin, when the time comes na binaha po tayo, hindi po namin pinapangako or hindi po kami nagsasabi na mawawala na po ang baha. Siyempre, ako po pinakaunang matutuwa pag nawala po ang baha dito po sa bayan ng Calasiao. Although itong mga hakbang po na ginagawa po ng lokal na pamahalaan, provincial government, and sa mga ating mga barangays, sana po, sa tingin po namin, or sana po talaga, pinapanalangin po namin na maging solusyon po ito sa ating mga problema, mapabilis po ang paghupa ng pagbaha dito sa ating bayan ng Calasiao. Again, hindi po natin dinadasal na magkaroon po tayo ng pagbaha dito sa ating bayan, pero mas mabuti na po tayong preparado kaysa po tayo ay maging mangailangan po ng mga solusyon na dapat sinusolusyonan all year long. Okay.